O tuloy. Ngarag ngayon ng mga anti-Duterte politician tulad ng convicted criminal na si Franz Castro at ang tinaguriang drug queen na si Leila de Lima dahil bigla silang naalanganin na pabagsakin si VP Sara Duterte matapos bigyan nila din ng dahilan makialam ang ombudsman sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Bakit? O, kita nyo, ang ganda ng paliwanag nito ni Chikadoro. Ang sabi niya dito, nangangarag na itong mga convicted at saka queen. Ninyo. Kaya kung hindi siya makakapag-submit, wini-waive niya yung kanyang karapatan para makapag-submit ng maayos na reply. But in this case, since this is a sui generis at marami tayong mga nakikitang mga kakaiba, no, na kung minsan ay wala sa rules, siguro tingnan po natin kung ano yung mga magiging hakbang. May mga naiisip kasi ako mga agam-agam, Ted, no, DJ Chacha. Kasi nga alam natin na meron ng impeachment case. Nandyan na sa Senado at nag-constitute na nga sa impeachment court yung Senado. Nagkakaroon lang ngayon ng aberya dahil nga doon sa, para sa amin ay questionableng step or move nung Senado na ibalik yung pinapariman, yung articles of impeachment. Pero nandyan na, buhay na yung kaso. Pero bakit ngayon kailangan umasok ang ombudsman dyan sa pag-imbestiga ng mga almost the same or ng mga offenses attributed kay VP? Natural! Bakit hindi mag-iimbestiga? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay, nako! Ano meron ngayon mga kasama, ha? Ito ngarag na. Ang mga taga-bundok. Nagsama ang isang ex-con at taga-bundok. Ngayon, ang kalaban nila dito, ombudsman. Yari kayo ngayon. Baka balik loob kayo ngayon. Parehas kayo, Hindi pa tapos ang kaso nyo, sabi ni Aling Ngayon, sini-question nila ang ombudsman para may pinapanigan. Natural, papanigan nila yung nasa tama. Kesa naman sa inyo, kilala nyo ba itong pag-uusap natin? At ito, si Milik Chair. Mamaya, abangan nyo yung convicted na nakalaya at yung isa pa ay convicted din. Dalawas, parehas sila convicted. Ngayon, hindi pa ata natatapos. Baka balik loob. Hindi pa natin sure to, pero ito, magandang pag-usapan to. Pero nakalike ka na ba? I-like mo muna yung video natin. Share mo na rin, para maganda at maganda. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung bell. Tapos, i-bell all nyo para meron kang notification na tatanggap. At ito pa, ilang mambabatas naghihinala sa aksyon ng ombudsman. Ito na nga yun ano ka hinahinala dun? Gusto nyo sa inyo na naman pumanig? Ay, wow! Alam ng mga ombudsman kung ano yung mga birada nyo, mga kayo ang sumisira sa pangalan Duterte. Kayo lang. Kaya hindi kayo papanigan ng ombudsman, sabi ni Aling Lorraine. Simulan na natin ito. Huli si Comelec. Milik Chair. Sa recorded video. Naku, leakage na ba ito? Hindi ko pa sure mga kasama. Titignan natin. Baka ito na yung leakage talaga. Kasi, alam niyo yung pahayag ni Atty. Respicio? Recorded video. Yung 25M. Wow! Kung ito man yun, naku, may ebidensya. Eksaktong-eksakto. Kulong kaabutin mo dyan. Pag ikaw na halimbawa, naaktuhan ka, tapos recorded, kulong aabutin mo. Tingnan natin kung ito nga yun. Kung hindi naman, sino kaya at nakanino kaya yung recorded video? Pasok! Mukhang delikado ngayon si Comelec Garcia matapos sampahan ng bribery. At Bribery na. Sa Supreme Court, may bribery na. Wala bang extortion dyan? Sabi niya. Bribery, extortion, tsaka padisbar. Naku, ang bigat ng kasong yan, sabi ni Aling Ledesma. Tuloy! hawak palang ebidensya
Si Attorney Harold Respicio Yan na. nakapag-record pala ng video. Nako Ang po. isang mataas na opisyal mula sa COMELEC. Ilalabas ang video record na ito na di umano'y tumanggap si COMELEC chairman ng 25 million Nako, pesos agoy. mula sa isang local candidate. Ang problema nga daw, sinisingil na siya ng kabilang kandidato at i-refund na lang daw ang mga nagastos. Ngunit ang ibang Hindi pwede ganun. Gusto nyo lahat kabig dito, kabig sa kabila. Nagkabistuhan. Malakas pala yung hininga ng, nasasabi lang dito, mayroong involved na pera. Baka nga totoo. Sa tansya nyo mga kasama, ano ba ang pananaw nyo dito sa nababalik? Kasi sabi ng matatanda, di ba? Totoo naman sabi ng matatanda. Kung walang usok, walang apoy. Balik rin natin. Kung walang apoy, may usok ba? Kung may apoy ba, walang usok? Hindi pwede yun siguro. Sa tansya nyo, ito bang nababalita dito at ito bang nabubulgar dito ay totoo? Ako sa pananaw ko, abogado kasi ito si Atty. Respicio. Hindi magsisinungaling to. Baka totoo. Sa pananaw ko lang baka totoo. Kayo ho ba? Type nyo sa comment section. commissioner ay nabigyan na daw. Ang iba nga daw na natalo ay tila kumukontrata pa. Kaya pala ang mga nagiging resulta ngayon ay kinagugulat ng mga netizens. Tama. Na ang natalo sa 2025 elections ay biglang nanalo. Ngunit Ito audio recording video. Ano ba talaga? Recording video? O audio recording video? Kasi meron nakasulat dito, audio recording ng umano'y suhulan ilalabas ni Atty. Respicio. Hindi mismong video footage. Audio recording? Parang ano to Parang lumalabas dito. Alam niyo yung dati? Hello, Gasi. Parang ganun. Parang parang na-repeat ang pangyayari Ganito kaya yun? Ay, magka-apelido na ang natalo sa 2025 elections ay biglang nanalo. Ngunit sa kanyang naging interview kay Ted Filon, tila nadulas at inamin na rin ni COMELEC George Garcia ang patungkol sa 300 million pesos. Sa sagot pa lamang ni George Garcia sa tanong ni Ted Filon, ang gastusin nga daw ay 300 million pesos. Di parang inamin na rin niya. Bakit ang COMELEC ang mag-a-advise ng ganun kalaking gasto? Tama nga naman. Bakit mo i-advise yun? Dapat ang payo mo lang, depende yan sa mga constituent mo kung talagang gusto kang iboto. Pero hindi ka gagastos ng ganun kalaking milyones. Dapat ganun advice mo. Oo, hindi yung, kailangan meron kang 300 million. Wow. Meron presyo Presyo talaga. Ano sagot ni Atty. Respicio? 3 pesos lang. Sa halimbawa, 300,000 community o 300,000 na katao ang nasasakupan mo, sabi doon 3 pesos lang ang kailangan mo kada tao. Kung mas marami ron, 5 piso. Bakit parang ang laki ng 300 million? Ayun sabi ni Aling Ledesma. Bakit ang laki ng 300 million? Saan ba pupunta yung 300 million? Alam nyo naman, Aling Ledesma. Alam nyo naman yan. Eto na. Mukhang nagkakaroon na ho ng kinikilabutan na ata sila. Oo. Baka natatakot na sila sa ombudsman. Pero bago natin tapusin ang ating usapin dito sa milik-milik na ito, bakit nga naman ang laki? At yung hinihintay namin na audio recording video leakage, sana mailabas na. Kung video footage naman yan, mas maganda. Malinaw ang ebidensya. At yung disbarment, nakaredy na. Dahil katunayan, si Attorney Jimmy Bondoc at si Attorney Torion, nagpapa-recount na, manual recounting. Nag-file na ata sila ng motion for manual recount.
Di ba? Sana mag-run kagad yun para malaman na kung sino talaga. Ang mga nandaya, dinaya at mga... alam nyo na yan mga... hinawakan ito. Ang daming pera nun 300 million meron pang babalitan na 25M. Sino-sino naman kaya yun? Dito tayo sa usaping ombudsman at itong mga taga-mountain. Nangangarag na sila. Saan? Sa takot. Bakit? Tuloy. Nangarag ngayon ng mga anti-Duterte politician tulad ng convicted criminal na si Franz Castro at ang tinaguriang drug queen na si Leila de Lima dahil bigla silang naalanganin na pabagsakin si VP Sara Duterte matapos bigyan nila din ng dahilan makialam ang ombudsman sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Bakit? Kita nyo, ang ganda ng paliwanag nito ni Chikadoro. Ang sabi niya dito, nangangarag na itong mga convicted at saka queen. Kita nyo naman. Walang preno-preno, sinagasaan ang bunganga ni Chikadoro. Kung tawagin sila, kayo na humusga. Matapang to si Chikadoro tuloy. Kung matatandaan, malinaw ang stand ni Ombudsman Martires sa usapin ng confidential fund. Kaya nag-aalala ang mga ito na baka maibasura lang ang mga kaso laban kay VP Sara sa ombudsman. Kaya ang convicted criminal na si Castro ay walang ibang magawa ngayon kundi takutin at pagbantaan ang ombudsman. Ayon kasi sa balita ay, nagbabala si ACT teacher. Ombudsman patatakutin nyo? Nagtipaklo naman kayo para kayo bumangga sa pader. Ano ba naman kayo? Bakit may ganun pang kwento? Hindi na lang kayo manahimik dahil talo na kayo. Ngayon nangangalampag na naman kayo. Sino naman ang target nyo? VP Sara na naman. Duterte na naman. Magsasama na naman kayo ng mga estudyante sa kalye at nagsisigaw kayo na, diba? Ganun lagi sisigaw. Pabagsakin, impeach. Walang katigil-tigil na impeach. Ilang buwan na nakalipas. Taon na nga Hindi pa rin natatapos hanggang sa nagtatalo na kayo. Hindi pa rin natatapos yung impeach. Nambugi naman Party List Representative Franz Castro kay Ombudsman Samuel Martires na labis na mapagbantay ang mga tao sa pagmamasid sa kanya sa paghawak ng mga kasong katiwalian laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag nitong Sabado, binanggit ni Castro na si Martires ay appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ama ng Vice-Presidente. Gusto lang naming bigyan ng babala ang ombudsman na bilang isang Duterte appointee, ang mga tao ay mas mapagbantay sa pagbabantay sa kanya dahil natatakot sila na maaaring magkaroon ng whitewash ng kaso kahit na ang ebidensya ay napakalaki, sabi ni Castro. Si Martires ay itinalaga bilang ombudsman noong 2018 ni dating Pangulong Duterte. Ayan naman pala Kaya naman pala nangangatal kayo at nangangarag. Pero hindi, alam niyo naman bakit, di ba? Sa tingin nyo, papanigan kayo ni Ombudsman Martires? Dahil alam ni Ombudsman Martires sa mga galawan nyo. Ilang kayong mga bakulaw na nagsipirma? Ilang kayong mga bakulaw nagsama-sama para ipal yung impeachment case laban kay VP Sara? Sa tingin nyo, papanigan kayo? Saka alam niya naman yung confidential pan Di ba? Pinaliwanag na yun. Nasa hearing niyo yan inimbitahan nyo di ba? Ang paliwanag niya sa inyo, harap-harapan sinabi ni Ombudsman Martires, ang confidential pan ay hindi dapat ungkatin, hindi dapat silipin. Kaya nga confidential pan hindi na yung confidential kung malalaman, gano'n ang sagot sa inyo. Tapos nagtawanan pa nga ang tao naalala niyo yun, mga kasama? Tapos ikaw nagreklamo ka, hindi daw dapat wala daw katawa-tawa. Wow! At pinagtawanan ka lang ng mga crowd nung iniimbestigahan nyo si Ombudsman. Galit ka? Tapos ngayon, meron kang buwelta na naman. Nangangatal kayo dahil nakialam si Ombudsman na Martires. Ganun ba yun? Naklang tipakulong kayo Siya ay isang Supreme Court Associate Justice bago kumuha ng posisyon. Ano naman si Franz Castro na malakas ang loob magbanta, isang kriminal at pekeng guro. Ayun! Noong Biyernes kasi, inutusan ni Martires si Vice-Presidente Duterte, kasama ang 9 na iba pang opisyal mula sa Office of the Vice President at Department of Education,
na maghain ng mga counter-affidavit bilang sagot sa pinagtibay na ulat ng komite ng Kamara na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng mga kaso. Sa kabila ng babala, sinabi pa rin ni Castro na ang hakbang ni Martires na utusan si Duterte na tumugon sa mga reklamo ay malugod na tinatanggap, kahit na ang mga paglilitis sa impeachment ay tumatagal ng kanilang kurso. Hindi dapat maging one or the other. Ang impeachment ay pagtanggal sa pwesto at permanenteng diskwalifikasyon. Samantala, ang kasong kriminal ay para sa pagkakulong at ang katotohanan lamang na siya ay hinihiling na magpaliwanag ay nangangahulugan na ito ay may matibay na batayan, sabi pa ni Castro. Binigyang diin ng child abuser na lahat ng paraan para mapapanagot si Sara Duterte, sa pamamagitan man ng mga kasong kriminal o impeachment, ay dapat tanggapin. Hindi ito kailangang maging kaso ng pagpili ng isa sa isa. Hayaan ang hiwalay na mga paglilitis na maabot ang kanilang lohikal na conclusion, paniniwala, sabi ni Castro. Kabilang si Castro sa 215 na mambabatas sa Kamara na pumirma ng impeachment complaint laban kay Duterte, na humantong sa impeachment ng Vice-Presidente sa mababang Kamara noong February 5. Samantala, tila binabaliktad na ni Leila de Lima ang sitwasyon, ayaw daw ni VP Sara magpatuloy ang impeachment dahil nagpatulong ito sa ombudsman. Anong ayaw ni VP Sara impeachment? Andyan na nga yung 16 na abogado, handang-handa na kayong sagutin sa mga paratang nyong walang katotohanan. Tapos sasabihin nyo, ayaw ni VP Sara impeachment? Natipakalong, oh. Interview dito, interview doon, yan ang gusto nyo. Pero pag sinagot kayo ni VP Sara, para kayong mga basang sisiw. Puro kayo parinig sa BP. Ito ayaw. Ang lakas nga ng loob. Sige, gawin nyo. Diba? Meron siya sinabi, ito ang simula ng. Tapos ngayon, sino ba ang ayaw? Bakit kayo nanginginig sa si Ombudsman Martires lang naman yung humarap sa inyo? Bakit kayo nangangatal? Nangangarag na kayo. Ito sabi sa nangarag si Queen at si Mountain. Sa ginawa ni binaligtad. Sino to? Ginawa ni Joel. Binaligtad pa si BP Sara. Binabaligtad nyo eh. Kayo ang may problema, hindi si BP Sara. Diba? Ready na ba kayo? 16 na abogado, magagaling na abogado, hindi abogaga. Baka mamaya sa bagay, bakbakan na may utak, ito, papaliwanag lang natin, Ito ho ay, kung matuloy man ang impeachment, sa magaling, brainstorming ito, talasan ng utak, hindi pwedeng, palengkera dito, sasabihin lang ni Aling Ledesma, gamitin ang utak, bago magsalita, hindi puro ngaw-ngaw. Wala namang sustansya ang sasabihin. Gamitan ng utak, talino. Tahasan ng talino at galing. Yan ang kailangan dyan. Kung magsimula man ang trial, dito, kailan ba? Malapit na ho, 23 na ng June. Kung halimbawa, ituloy nila sa 28th Congress, sabi ng nakakarami. Pero alam naman natin, wala na yan. Bakit? Yung iba nagsasabi, pag natapos na sa 19th Congress, tapos na. Wala na. Ano mangyayari? I-refiling? May 1-year ban. Gamit utak ka. Hindi puro ngaw-ngaw, Tapos na sa 19th Congress, ano sabi ng iba? Pwede naman yan ituloy sa 28th Congress. Pwede ituloy. Tapos na nga sa 19th Congress eh. Sino nagpala sa 28th Congress? Wala. Anong gagawin? Itutuloy. Hindi nga pwede. May 1-year ban. Pag na-file na sa 19th Congress, sakop na ng sakop ng taon nga ito, wala na sa 20th Congress. Kasi tapos na yung pag-file mo rito eh. Natapos na, nag-end na. Di mo pwedeng ituloy dito. Ganon. Talasan ng utak Ganon lang, simple. Sino ba lumapit sa ombudsman, hindi ba ang mga taga-HOR? Ayon kasi sa ibang ulat ay, kumbinsido si Leila de Lima na scared si Vice President Sara Duterte na si VP Sara pang scared? Saan banda? Tinatawanan lang. Tinatawanan lang kayo ni VP Sara eh.
Oo, minsan nga hindi na kayo pinapatulan eh. Para magmukha kayong paano pag pinatulan pa kayo? Dis kawawang-kawawa naman kayo. Oo, kahit walang mag-i-interview sa inyo, sige, todo pa interview, maghahanap na mag-i-interview. Si VP Sara, kahit saan sulok ng mundo, pinupuntahan ng media para lang makakuha ng interview at scoop. Doon sila natatakot. Kita nyo ito, pati kwentong kutsero, andito na. Ewan ko ba? Takot na takot sila. Baka magbalik oblo, sabi ni Aling Ledesma. Isa publiko ang mga ebidensya laban sa kanya, kaya ang estratehiya umano ng kampo nito ay i-delay ng i-delay hanggang sa tuluyang hindi na matuloy ang impeachment. Actually, ito lang. Anong i-delay? Anong i-delay ha? Ito, bibigyan lang natin ng reaction. Kasi sinasabi rito, ang kampo raw ay, ulitin natin ha, baka mali ako ng pagkaintindi. Ang ulat ay, kumbinsido si Leila de Lima na scared si Vice President Sara Duterte na sa publiko ang mga ebidensya laban sa kanya, kaya ang estratehiya umano ng kampo nito ay i-delay ng i-delay hanggang sa tuluyang hindi na matuloy ang impeachment. Oh, wow! Estratehiya pa ngayon ni VP Sara na i-delay. Sino ba ngayon ang nagpabalik? Di ba Senado? Pinabalik sa Kamara? Sino ngayon nagpapadelay? Sige nga, mantakin nyo, isipin nyo nga. Hindi naman na sinabihan ni VP Sara na i-delay nyo yan. Walang ganon sinasabi si VP Sara. Ang nag-initiate niyan, yung mga magagaling at matatalinong abogado. Abogado, mga senador, sorry. Napagbotohan naman yan anong boto? 18-5. Sino ang ulelat? Yung 5. Ngayon, papasok ngayon yung panibago sa 28th Congress. At tingin nyo, abante pa yan. Merong nagsusulong, na kulay puti na ang buhok. Na mahilig magpatawa, joke lang yun. Di ba? May segment siya, pero hindi aabante. Iba ang 19, iba ang 20. Di ba? Ganun lang kasimple. Intindihin mabuti. Nakakaawa yung mga ganitong tao, no? Talagang sa sobrang gigil nila na patalisikin ang VP Sara, kahit ano na lang ang sabihin nila. Sa bagay, ganyan talaga pag takot. Eto, meron silang, ano ba ngayon? Monday, anak ng tipaklong, meron naman palang mga banat. Pakinggan natin at bigyan natin ng reaction yan, ha? May mga banat dito. Ewan ko kung ano yung pahayag dito. House, hold the press, press conference. Ano kaya yung mga rito? Tuloy! Joel Archua for his opening statement. Sir? Ay, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kasama natin dito sa press, media. Susubukan ko pong sagutin ang inyong mga katanungan. So, siguro pwede. Ito lang ha, para maintindihan nyo. So, ito, kada Monday hanggang Friday, minsan, Monday pa lang meron ng press conference. Meron ng usapin, ha? Meron na silang mga statement, may interview, ha? Ngayon, siyempre, pag may tanong ang mga reporter dyan, sasagutin ito, lalawak na ngayon ng usapin. Tingnan natin kung ano yung usapin ngayon. Na po nating simulan. Thank you, Chairman Joel. For today's first question, let us acknowledge Rosalie Cus from UNTV. Good morning po, Kong. Today po yung deadline ng Senate Impeachment Court sa kampo po ni VP Sara sa initial na writ of summons. Do you expect her camp to comply? Yun naman po yung normal process dahil binibigyan sila ng non-extendable period of 10 days to file their answer. At kami naman ay bibigyan ng non-extendable period of 5 days to submit our reply. So, I think magko-comply naman sila. Ano pong significance ng compliance ni VP Sara doon po sa writ of summons? Well, malaking bagay po to dahil sa normal po na proseso, pag nagkakanta ka ng pre-trial, nakapaloob dito sa mga answers, yung kanilang mga ebidensya, yung mga depensa, at pag nagkanta ka ng pre-trial, doon minamarkahan yung mga exhibit ninyo, mga annexes ninyo. Kaya kung hindi siya makakapag-submit, wini-waive niya yung kanyang karapatan para makapag-submit ng maayos na reply. But
in this case, since this is a sui generis at marami tayong mga nakikitang mga kakaiba, no, na kung minsan ay wala sa rules, siguro tingnan po natin kung ano yung mga magiging hakbang na susunod. Pero po, meron po bang magiging epekto sa House Prosecution Panel ang non-compliance ni VP Sara sa writ of summons? Well, pag-aaralan namin kung ano yung kanilang magiging susunod na hakbang kung sakasakaling hindi sila magsasubmit. Pero kami sa prosecution, tuloy-tuloy lamang kami at kung ano man yung magiging aming susunod na hakbang, sisiguraduhin namin na hindi ito makakaapekto sa aming pagpepresenta ng mga ebidensya. Regarding naman po sa directive po ng Ombudsman na mag-file po ng counter affidavit si VP Sara at ang respondents dun po sa allegations ng misuse ng confidential funds, kayo po yung complainant as the chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability and isa po sa miyembro ng House Prosecution Panel. Meron po bang issue kung kayo ang main complainant dun po sa mga allegations ng irregularities na reklamo sa Ombudsman? Wala naman ako nakikita pong problema. Siguro ginawa lamang po ng Ombudsman ay inaksyon na nila yung committee report na sinumiti po namin sa plenaryo at ito ay inadapt ng plenaryo. Bakit nagrereklamo yung taga-bundok? Kasama pa yung isa. Bakit nagrereklamo? Wala naman palang problema. Kung halimbawa ayun nga, si Ombudsman di ba? Sa tansya nyo, totoo kaya yung sinasabi ni Boss Amo Manager? Ito ay welcome development sa amin dahil kung maalala po ninyo noong November, sinasabi po ng ating Ombudsman na wala siyang nakikitang violation ng ating Vice Presidente. So sa pag-akto nila dito sa ating committee report, maaring nag-iba na ang kanilang opinion dito. Bagamat dun sa isinumite naming committee report, hindi pa nakapaloob dito yung mga ebidensya namin. Kaya this is masasabi namin na parang mabilis din yung naging pangyayari. Kasi kung maalala po ninyo, noong June 10, nung inadapt ng Congress ang committee report at na-submit namin, natanggap ito nung Ombudsman nung June 16. At nung June 19 or 3 days thereafter, pinasasagot na agad ang ating Vice Presidente. So medyo nagulat lang kami, but maasahan po ninyo na kami naman ay magko-comply dito. Kung sakasakali naman pong mag-submit ng kanyang counter affidavit ang respondent, kami naman ay humihingi ng ilang palugit para makapag-submit naman ng aming reply. Tama, mag-reply kayo para hindi kayo napupulaan na hindi nyo tinanggap nung ibinalik sa inyo. Eto, dito tayo mag-focus. Siya, kanina, ito si Boss Amo Manager, wala namang implikasyon sa kanila, no? Wala naman daw. Bakit dito? Parang Office of the Ombudsman, walang investigative authority sa impeachment. Ha? Ito, bakit takot na takot kaya ito si Queen? Bakit kaya? Ito, alamin natin kayo, Manong Ted. Ating pong StreamYard ngayon, si attorney, si incoming representative, representing po yung mamamayang liberal sa party list po sa Kamara, si former Secretary Leila De Lima sa napaka-importanteng isyong pambayan. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted, and DJ Chacha, saka sa mga nanonood at nakikinig sa inyong programa ngayong umaga. Okay, bago po muna ang ilang pong mga detalye dito ho sa sinasabi po no, na mga statement nitong si Committee Chair Joel Chua, kayo ho muna ma'am, ano ho ang inyong naiisip o nakikitang komplikasyon na ngayon po'y iniimbestigahan na po, tinasasagot ng Ombudsman si VP Sara sa umano opo ay kasong iniharap laban sa kanya ng Kamara sa Ombudsman concerning po sa graft at ilang pa mga kaso in the light po na merong pending ngayon na impeachment case sa Senado? Okay, may mga naiisip kasi ako mga agam-agam, Ted, no, DJ Chacha. Kasi nga alam natin na meron ng impeachment case. Nandyan na sa Senado at nag-constitute na nga sa impeachment court yung Senado. Nagkakaroon lang ngayon ng aberya dahil nga doon sa, para sa amin ay questionableng step or move nung Senado na ibalik yung pinapariman, yung articles of impeachment. Pero nandyan na, buhay na yung kaso. Pero bakit ngayon kailangan pumasok ang ombudsman?
dyan sa pag-imbestiga ng mga almost the same or ng mga offenses attributed kay VP Sara. Natural! Oo, bakit hindi mag-iimbestiga? Meron kayong aligasyon na nangurap si VP Sara. Oo, yung ombudsman, isang ahensya yan. Kung meron kang nagagawang hindi maganda, lalong-lalo na ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, natural, pwede silang manghimasok. Attorney boy! Naman talaga, oh. Ay, nako, talagang ang hirap talaga. Hindi natin alam kung talagang, oo. Nagtatanong pa? Bakit daw nangihimasok ngayon itong, bakit nakikialam? Ano? Pwede naman sila makialam. Pwede nga rin sila makialam sa inyo Bakit? Di ba taong gobyerno kayo? Sa susunod, wait mo lang. Baka sunod na kayo. Bakit saka takot kayo kay Ombudsman Martires? Ano bang kinakatakot nyo doon kung wala naman kayong ginagawang masama? Ay bakit si Sara? Si VP Sara hindi natatakot. Meron siyang pinagbibintangan siya na nangurap. Hindi naman siya natatakot Mas maganda nga yun. Sasagutin ni VP Sara sa Ombudsman. Di ba? Kaya nga meron 10 days para sagutin ni VP Sara kung ano may inaakusa sa kanya. Nino! O, di ba ninyo? Di ba? Tapos idalaman nyo pa yung taong bayan. For your correct lang natin, sabi ni Aling Lorraine. Correct natin O, sige, Aling Lorraine, correct mo. Hindi po taong bayan ang naniniwala sa inyo. Si VP Sara ay walang ginawang pandodorobo. Yan ang sabi ni Aling Lorraine, Aling Ledesma, Aling Marie, Aling Dolores. Walang ganun. Hindi sila naniniwala na gumawa ng pandodorobo itong si VP Sara sa 125 million na sinasabi. Oo. Huwag niyong dadamay ang mga Pilipino, ang sambayan ng Pilipino. Kayo-kayo lang dyan, mga bakulaw. O, yan ang katotohanan. O, yan kung umabot ka sa video natin ito, sabihin mo kung saan lugar ka. Big shoutout sa iyo. At ito nga pala sa mga kababayan natin na nasa area ng Sigalot area, meron na naman tayo na balitaan. Ingat po kayo kasi meron hong balita itong meron ng bansa na naman na sumali, nakisawsaw sa problema. Parami sila ng parami. Kaya mag-ingat kayo kung meron kayong tsansa na makauwi agad. Umuwi na muna kayo pansamantala dahil may visa naman kayo pabalik. Iligtas niyo muna yung yung safety muna Yun lang po. Pero nasa inyo pa rin yun. Pero yun lang po yung namin, ating mga kababayan. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Yun. Wala na po akong masasabi. Kaya ingat-ingat lang po talaga. Pray po. Hanggang sa muli. Like and share. Bye-bye.